Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas. Tayong lahat ay Pilipino. Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo. Hindi tayo magkakatunggali. Tayo ay magkakabigkis. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisihin. Alam ko maraming naiinis sa inyo pag nakikita nyo. Pag nakikita nyo. Itong si Senator Alan Peter Cayetano. At siyempre, kahit pa paano may mga fans din yan. Lalo na yung mga DDS. Kaya pagtiyagaan natin. Kasi gusto ko ang iparating sa inyo ngayon yung analysis ko tungkol dito sa pagbabago. Yung pagbabago ng style nitong si Alan Peter Cayetano sa pagdi-deliver niya dito sa kanyang FB Live. Kasi nakita naman natin yung mga previous niyang mga pagla-live, online selling ang tawag dyan ni Secretary Ronald Llamas. At doon sa mga nakaraang pagsasalita niya dyan sa kanyang online selling, makikita mo yung confrontational attitude. Yung pagiging pagpapakita niya ng pang-aalaska. Yung pagiging matapang kunwari, di ba? Balbasarado, di ba? Mukhang machong-macho, di ba? So, yun yung gusto kong iparating sa inyo ngayon. I-analyze natin ano yung mga nabago. Dito sa latest niyang FB Live, meron kagad siyang pasubali eh. Parang sinasabi niya na ganito ang gagawin kong pagdi-deliver ng pananalita dahil sinabihan ako ng misis ko na meron tayong time para sa pang-aalaska, may time sa pang-aasar, time paglalaro, at sa panahon na meron namang time, dapat medyo malumanay, seryoso ang pagdi-deliver. Or pag-usapan po natin ang sinabi ni Senator Lacson today and also the past few days. No? Let's do it in a very sober manner. Niremind ako ng wife ko na may panahon na makipag-alaskahan, may panahon na whether you're playful or whether umiinit ang ulo. But sabi nga niya, people deserve, especially mga Tagigenyo, to know na nasa magandang kamay ang syudad ng Taguig. Na yan, yung mga nakikita kong pananalita niya, ito yung observation ko na talagang binabago niya yung kanyang style ng pagdi-deliver ng pagsasalita niya sa FB Live, yung kanyang online selling, dahil nga nakakalungkot na yung nakaka-depress, mga kapatid. Nakaka-depress na para sa kanya, para sa asawa niya, at sa side niya. Kasama na dito si yung UP graduate na si Pia Cayetano. Itong si para lang hindi niyo makalimutan, itong si Alan Peter Cayetano, Ateneo graduate, no? Para lang hindi niyo makalimutan. Sorry again sa UP and Ateneo. No disrespect po, no? Kaya lang iniyayabang po ni ni Alan Peter Cayetano. Inuulit ko lang para hindi makalimutan ng mga nanonood dito sa programa ko. So, yun nga, una ko napansin sa kanya, yung pagiging malumanay na niya. Kasi nga, kahit naman sino, pag nalaman mo na may posibilidad kang makulong at posibilidad na hindi ka makapagpiyansa, dahil itong inaalaska mo, nakakala mo kasi, hindi ka papatulan. Dahil ang feeling mo, untouchable ka na. Kasi, uulitin ko, nung panahon ni Digong Duterte na kung saan sila ay nakapaikot dito sa hari nila. Sila ay kabilang sa kingdom ni Digong Duterte. Untouchable silang lahat. Tsaka sila, pinababayaan sila ng hari nila. Anything goes. Kanya-kanya silang banat dito, banat doon. Kung ano-ano mga pinaggagawa nila, hindi sila pinapansin ng hari nila na si Digong Duterte. Dahil si Digong Duterte, busy-busy rin. Busy-busy itong boss nila, itong hari nila, sa kung ano-anong pangungulimbat na ginagawa. At yung kanyang pagpapa-impress na siya ay against drugs. At yung kanyang pagpapa-impress sa mamamayang Pilipino
na inuubos niya yung mga drug lords, inuubos niya yung mga pushers, pero ang inuubos niya talaga ay yung mga ordinaryong mamamayang Pilipino na hindi niya pa talagang kumpirmado, na hindi pa talaga kumpirmadong mga users at hindi mga kumpirmadong mga drug peddlers. Yan yung kanilang iniidolo. Yan yung kanila ngayong pinangahawakan na power. Na ang feeling nila, dapat ngayon, madadala pa rin nila yung impunity na na-enjoy nila nung panahon ni Digong Duterte. Lalong-lalo na, itong mga taong ito, 100 folds na mas mayaman na ngayon kesa nung panahon na nag-uumpisa sila sa politika. Kaya nga, di ba sinasabi kong palagi, ang mga taong sobrang dami ng pera, sobrang dami ng kwarta, ang yayaman, ang feeling niyan, very powerful sila. Nagkakaroon ng feeling of impunity, nagkakaroon sila ng sense of untouchability. At nagkakaroon sila ng sense na sila ay above the law. Dapat exempted na sila sa batas. Pag sobra ang dami ng pera, tingnan nyo itong si Sara Duterte. Ganyan ang ugali ng mga taong sobra-sobra na ang tinatagong pera. Talagang ang feeling nila, untouchable na sila. Hindi na sila dapat binabangga ng batas dahil mas mayaman na sila sa gobyerno. Yan ang pakiramdam nila. Ganyan din yung pinakita ng tatay niya na nagpapanggap na mahihirap. Ganyan po ang mga mayayaman. Ganyan po yung mga nalulunod sa pera. Lalong-lalo na, noon lang nila nai-enjoy yung ganung karaming pera. Isipin mo kung meron kang bilyon-bilyon, baka trilyon pa. Anong mararamdaman mo bilang isang tao na niwala sa hinagap mo na magkakaroon ka ng ganyang kadaming salapi? Kung mahina-hina ang iyong pagiging Kristiyano, yan po ang mararamdaman mo. Yung pagiging sobrang powerful at parang above the law ka na. Pag sobrang dami ng pera. Ganyan po itong mga pinapakita nitong mga politiko na nahirati sa ganyang klaseng style ng pamumuhay nung naandi dito pa si Digong Duterte. Nung sila ang nakaupo. Ngayon, itong mga politiko na to, na ngayon ay mayayaman na nga, sobrang dami ng pera, feeling nila, pag sila ay hinaharapan ng kaso, ang feeling nila, hindi na sila pwedeng idemanda. Ang feeling nila, pag sila ay nilatagan ng kaso, mali ang hustisya. Mali ang gobyerno. Sila hindi maaaring magkamali dahil marami silang pera. Yan po ang kanilang nararamdaman. Anyway, bumalik po tayo rito sa ginagawang or yung ginawang online selling nitong si Alan Peter Cayetano. Sinasabi ko nga po na ang laki na ng pagbabago sa kanyang mga pananalita. Masyado nang naging tamed, umamo. Masyado nang maamo yung kanyang style. Although nagkikriticize pa rin siya. Binabanatan niya pa rin si Senator Ping Lacson. Kaya lang, hindi mo nare-realize na talagang si Senator Ping Lacson, no turning back na ito. Sige lang, magsalita ka na magsalita, pero hanggang dyan ka na lang dahil hindi ka na talaga titigilan ng Senator Ping Lacson. Isa sa pinakamalaking na obserbahan ko sa pananalita ni Alan Peter Cayetano nung sabihin niyang talagang merong cost yung pagiging outspoken laban sa gobyerno. Ang pinagdidiinan nitong si Alan Peter Cayetano palagi na ang Malacanang, ang Senado, at ang judiciary ay iisa. Pinagkakaisahan yung mga lumalaban sa kanila. Well, ako po ay hindi loyalist ng Malacanang, pero hindi ko nakikita yan. At obvious naman talaga na itong si Alan Peter Cayetano walang respeto sa gobyerno. Again, ibabalik ko yung sinasabi ko kanina na pag sobra ang dami ng pera mo, parang feeling above the law ka na. Parang feeling mo, hindi ka na nagsasalita ng mali. Never ka nang magsasalita ng mali. At
lahat ng mga kumukontra sa'yo, silang lahat ay mali. Ganyan na po ang nararamdaman ng mga powerful persons na maraming pera. Laging tama ang sinasabi nila. Mali ang Malacanang, mali ang Senado as a whole, mali ang husgado, mali ang ombudsman, mali ang Sandigang Bayan, mali ang justice system ng ating gobyerno. Tingnan mo ang ginawa niyang pambababoy sa Senado. Ibabalik ko lang. Isipin mo, sasabihin niya, aatakihin siya ng NBI. Ganyan po ka-disrespectful sa sistema itong si Alan Peter Cayetano. Hindi po ka panipaniwala, pero hanggang ngayon yan ang pinaniniwalaan niya, pinagdidiinan niya yan, na ang NBI aatakihin ang Senado. Kahit na po sinong grade 1, hindi maniniwala na ang gobyerno, ang taong gobyerno ay aatakihin ng mga taong gobyerno. Papatayin ang mga taong gobyerno, aatakihin ang taong gobyerno ng kapwa agency ng gobyerno. Lalong-lalo na NBI na isang agency na inirerespeto na tagapagpatupad ng batas. Aatakihin ang Senado para pumatay ng tao. At isipin nyo na lang, nag-report ang PNP, sinabi na ganito nga ang totoong nangyari, wala naman talagang hindi aatake ang NBI dyan sa Senado, at ang nagpaputok lang ng baril itong sila Aplasca, na tauhan nila Bato de la Rosa, tauhan itong sila Alan Peter, kinukontra niya pa, ayaw niyang paniwalaan yung report mismo ng PNP. Kaya nga sinasabi ko, itong si Alan Peter, wala ng respeto sa sistema ng gobyerno. Parang siya lang ang may karapatang magsabi ng totoo. Siya lang ang nagsasabi ng katotohanan. Ibabalik ko ulit doon sa aking, nagdi-drift away ako doon sa aking unang topic na itong si Alan Peter Cayetano at yung kanyang online selling. Ang pinaka-glaring na nakita kong sort of admission na siya ay talagang may kasalanan, na talagang siya ay may ginawang anomalya diyan sa Taguig. Nung sabihin niya na mahirap itong naramdaman niya ngayon, mahirap itong sitwasyon ko, sabi niya. Not exactly the same words, not verbatim, hindi ito talaga eksaktong words. Pero something to this effect. Ang sabi niya, mahirap talaga. Pag ikaw ay naninindigan, ikaw ay nagsasalita laban sa gobyerno, mahirap talaga. At ako, sabi niya, tinatanggap ko na ako ay idedemanda at ako ay pwede nilang ipakulong. Marami ng tao raw ang pinagpaalaman niya tungkol dito. Yan yung mga more or less sinabi niya. So, paano tayo humantong dito? So, doon pa muna po ako sa bakit. Pag wala na pong nagsalita at na-cover up po, to be fair to this administration, to be fair to President Marcos Jr., umuusad, may mga nakukulong, may investigasyon, may lumalabas. To be fair to Secretary Dizon, for example, iniikot niya yung mga lugar at pinabibilisan. Pero yung hinahanap natin na komprehensibo na lahat ng lugar at lahat ng kontrata, wala. Or bitin pa. And then you have, of course, people, hindi ko na sila isa-isayin, ayaw ko sila maging target, whether yan ay mga kongresista, yan ay mga progressive groups, yan po ay mga kolumnista, yan po ay mga matagal na sa politika or mga former secretaries ay nagsasalita, talagang may tinititigan, di ba? So there are much bigger contractors, especially if they're powerful or powerful contractors of the powerful people, na parang hindi tinitignan, pero tignan niyo po, katulad sa akin, sa Taguig, after May 11, sinabi ko na po sa inyo, handa ako sa cost. Diba? Mahirap po, mahirap. Marami akong kinailangan sabihan na huwag niyo ako alalahanin kung ako'y kasuhan nila o ikulong. Sana naman po, walang patayan, sana po, walang assassination plot, and I don't think naman na meron. Pero yung kaso at kulong, tinanggap na po namin yan. Diba? Ano po ang pinakabuod nitong nakikita natin sa kanya? Yung kanyang admission na meron nga siyang ginawang katarantaduhan dyan sa Taguig, na meron nga siyang anomalya dyan. Kasi, mga kapatid, mga kababayan, kahit anong mangyari, sabi nga ng mga kalalakihan, kahit na pitpitin pa ang iyong bag, kung wala kang ginawang kasalanan, ipagdidiinan mo, ipaglalaban mo ng yan. Gaya ng ginagawa ng Senator Ping Lacson. Parang sinasuggest nitong si Alan Peter Cayetano na dumoble yung kanyang salin. Parang ipinapahiwatig nitong si Alan Peter na na-involved din sa korupsyon itong si Senator Ping Lacson. Hindi siya tinigilan. Yan yung totoong walang kasalanan.
Ilalaban niya ng pitpitan ng bayag yung kanyang katotohanan, yung kanyang sinasabing wala siyang kasalanan. Pero itong si Alan Peter Cayetano, maririnig nyo dito sa kanyang online selling na tanggap ko na, more or less yung salita, tanggap ko na ako'y ididemanda at ako'y ipakukulong. Ano ang ibig sabihin yan? Common sense. Common sense, mga kapatid, mga kababayan. Hindi ba umaamin na siya? Talagang meron siyang anomalya diyan sa Taguig. Kasi nga, di ba, sinasabi ko, kahit na ano mangyayari, kung talagang wala kang ginawang kasalanan, hindi ka nagnakaw, hindi ka gumawa ng anomalya, ilalaban mo ng pitpitan ng yan. Hindi ka lalambot ng ganito, hindi mo sasabihin na tanggap ko na ako'y ipakukulong, ako ay ididemanda nila. Kitang-kita po rito ang pag-amin nitong malditang ito. Kitang-kita po rito ang dahilan kung bakit ngaw-ngaw siya ng ngaw-ngaw ever since, kung bakit gustong-gusto niya maging Senate President, kung bakit gustong-gusto niyang mahawakan ng Blue Ribbon Committee sa pamamagitan nito si Marcoleta, dahil sa mga tinatago niya na anomalya na ayaw niyang mahalungkat at ayaw niyang mahawakan ng investigasyon nila Senator Ping Lacson. Imagine niyo po, ikaw ang nasa upuan, ikaw ang nasa katayuan itong si Alan Peter Cayetano. Nag-iimbestiga na ng flood control anomalies ang Blue Ribbon Committee. Hindi ba? Hindi ka na mapapakali niyan. Kasi in the back of your mind, merong kang anomalya. Involved ka rin dito sa malaking controversy na to na pinag-iinitan na ng buong Pilipinas. Pinag-iinitan na ng Malacanang, pinag-iinitan ng Blue Ribbon Committee. Diba hindi ka mapakali? Yan po ang kadahilanan. Kaya ganito ang panggigigil nitong si Alan Peter Cayetano na mahawakan ang presidency ng Senado, mahawakan ang Blue Ribbon Committee. Kaya gumawa po ito ng kahiyahiyan drama diyan sa Senado dahil dun sa mga itinatago niyang anomalya. At alam na alam ito nung UP graduate na kapatid niyang si Pia Cayetano. Kaya ganyan din ang suporta sa kanya. Kaya dapat itong mga senador na to na nandiyan pa sa minority at of course alam natin matatastas na naman yan, mababawasan na naman yan dahil itong si Loren Legarda ay may haharapin na ring plunder case. Yung mga matitira dyan, mag-isip-isip na kayo na itong sinusuportahan nyo, ginagamit lang kayo yung kanilang mga pansariling problema na pilit pinagtatakpan, nagagamit lang kayo dyan. Mag-isip-isip na kayo. Kung talagang kayo ay sumusuporta sa mga taong ito, na obviously sumusuporta kay Sara Duterte, hindi ba talaga magbabago stand nyo? Iko-condemn din kayo ng taong bayan. Isusumpa rin kayo ng taong bayan kung patuloy nyong susuportahan ang mga ganitong klaseng senador, itong sinusuportahan yung Vice President na obvious naman na talagang ang daming kabalbalang ginawa, ang daming ginawang hindi naayon sa batas at hindi para sa mga mamamayang Pilipino. Kaya pati itong mga DDS na hindi rin nakikinabang naman talaga sa pangungulimbat nitong mga politikong DDS. Mag-isip-isip na rin kayo kung bakit hanggang ngayon naandyan yung suporta ninyo. Itong ginagawa namin, ginagawa ko, hindi lang para sa mga taong supportive doon sa gobyerno, doon sa pagpapatuloy ng investigasyon. Ang makikinabang dito ay ang buong Pilipinas, ang lahat ng mamamayang Pilipino na gustong makinabang sa matinong gobyerno. Yung sinasabi nilang dinidelay imbestiga, hindi po totoo yan. Napakadami pong dapat imbestigahan, kaya po hindi ganyan kabilis ang nakikita natin. Ako nga na-appreciate ko na. Nabibilisan na rin ako sa ginagawa nila. Talaga nagsisikap ang ombudsman. Nagsisikap ang justice system natin
na makakope up sa laki ng problema na to. Itong ginagawa ng kampo nila Alan Peter Cayetano, gaslighting lang ito. Kasi nga, iniiwas lang nila yung sarili nilang problema. Pinipilit nilang lumayo doon sa kanila yung usapin, huwag silang maimbestigahan dahil sila mismo ay may mga tinatagong baho. Pero itong justice system natin, sa tingin ko, ay gumagana ng maayos. Suportahan po natin ito. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today at doon po sa mga bago lang sa aking channel, please subscribe, please hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Pakishare na rin po ng maraming makaalam ng ating mga importante pinag-uusapan dito sa aking munting channel. Thank you once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayong muli.